Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago ako magbigay ng aking reaction, maraming salamat po sa mga new subscribers ko. Welcome po. At yung mga nariyan lagi, nagla-like, nagko-comment at saka nagsishare ng aking mga ginagawang reaction. Thank you rin po. At patuloy lang ho ang suporta sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, kay Papa Dins TV, kay Yang Russell. At shoutout na rin po sa aking mga kasamahang reactors, kay Anime Reactors TV, kay Kabayan Taong Gala, si Kalingap Turak, and si Alminda Mix Vlog, at saka si Ma'am Fleurs Channel, at si Katangay PLC. Shoutout sa iyo, kabayan. Ito na nga ngayon, magbibigay ako ng aking personal reaction at sariling opinion dito sa nangyari or ito kay Kabayan LB. Diba alam natin, para sa mga hindi pa ho aware dito, yung mga baguhan lang, panoorin niyo po sa Ka-Business Official yung kay Kabayan Renji, kung paano siya nakarating doon hanggang sa nakaalis na ho sila. So ito lang kasi ngayon ang nangyari. Alam naman ho natin na nagumpisa sila si Kabayan Renji na humingi ng tulong doon kay Ka-Business na about sa pag-apply nga niya sa trabaho. Financial ang kanyang minano doon, inilapit. Pero tinanggap siya hanggang sa nakapag-try siyang mag-vlog at din nagpaalam sila doon. Na-open lahat yung yung buhay-buhay nila. So nalaman natin kung ano yung mga nangyari. Katulad nun na meron siyang ibang asawa hanggang sa naging maayos ang pamilya niya. Nagkabalikan sila nitong original, si Kabayan LB. Buo na yung pamilya. At ngayon ito, okay lang ba na yung mga taong katulad nila Ka-Business, kasi itinuring itong sabi nga ni Kabayan LB, ang turing niya kay Mrs. Ka-Business is parang ate, kuya na si Mr. Ka-Business, ate, kuya. So itong nangyari, nagkaroon nga sila ng YouTube channel. Kasi para sa akin nag-iisip ako, logic lang, common sense. Kasi kung alam ito ni Ka-Business, di dapat sana sa mga video ni Ka-Business, nasasabi nila na ito yung channel nila, ito yung channel nila Renji, ni LB, suportahan natin. Pero walang ganun eh. So, ibig sabihin lang nun, hindi alam ni Pinuno, ni Ka-Business, na nagawa na nga sila ng YouTube channel. Yung dito, yung respeto ba? Yung respeto doon sa mga taong tumulong sa'yo kasi doon sila nakilala sa Ka-Business family. Hindi naman sila kilala. Diba? Kung wala yung Ka-Business, kung hindi sila nakarating doon, hindi sila makikilala. Nandun talaga yung respeto dapat sana. At saka ito pa yung pinagtataka ko. Kasi yung binalikan ko yung ibang video ni Ka-Business. Nung unang nag-open up si Kabayan Renji about dun sa problema niya sa family, tinanong nga ito ni Mr. Ka-Business na about dun na paano mo nalaman na wala pang asawa yung misis mo, yung original, nakaka-chat daw niya yung anak. So ito nagtataka ako. Hindi kaya may communication talaga sila si Kabayan LB bago nakarating doon kila Ka-Business, ito si Kabayan Renji, na para humingi ng tulong. Kasi kumbaga, sabihin na natin ang hirap ng buhay sa Pilipinas, tagilid na, kailangan nila ng financial support. So, yun talaga yung naglalaro sa isipan ko. Yung parang nandun baka mamaya, naging ginamit na naman tong Ka-Business na naman. Parang ganun yung nasa isip ko eh. Kasi, yung mga nangyayari ngayon, diba, yun na nga na madalas puro cellphone lang si Kabayan Renji. Parang ang galing nilang artista. Yun ang masasabi ko. Talagang tama yung naging certificate nila na best actor at saka best actress dito.
hindi ko alam ano na basta nag-ano lang ako, yung isip ko lang na possible kaya na mayroon na silang komunikasyon bago dumating doon. At saka ngayon, ito, kumbaga, plano na kaya nila na maggawa ng YouTube channel. Kasi ito pa, bago yun, nung unang pumunta doon sila ka-business sa kila Kabayan LB. So, nabanggit doon yung may YouTube channel na yung anak nila eh. Kaya lang, hindi pa, nasilip ko na yun, nakalimutan ko lang yung pangalan. Hindi pa siya, kunti lang yung subscriber. Kasi nga, magdo-drawing to si Alex, tapos sabi, nabanggit doon ni Kabayan LB, sige na, para ma-upload, parang i-upload daw sa YouTube channel. So, ibig sabihin, marunong na. Kasi ang sabi nga nila dito, hindi sila marunong maggawa ng wala silang alam sa paggawa ng YouTube channel. So, kung makikita nyo ngayon, yung mga, pang-upload nila, ma-experience na yung nag-edit ba? Kumbaga marunong din. So, yun nga lang yung dito. Parang na-bypass sila pinuno. O sasabihin na naman dyan ng iba, malaya naman tayong gumawa ng YouTube channel eh. Hindi naman pag-aari ng ka-business ang YouTube channel eh. Maaring may ganon. Hindi yun yung point. Yung point doon, respeto sa ka-business family. Kasi doon sila nakilala. At saka matutulungan pa sana sila, di ba? Kung mai-endorse pa sila, yung malalaman pa natin na ito, suportahan ninyo kasi ganito, ganon. So wala eh. Parang inignore nila yung sinasabi nilang kuya ate. Ba? Wala yung mga batasan. Mga ganyan. Walang respeto. Para sa akin ha. Para sa akin. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin yun eh. Kasi kung ako yun, malaki na itulong sa ng tao, di syempre, magbibigay magpapaalam ka na, kuya, ate ganito, okay lang ba? Gagawa kami ng YouTube channel kasi aalis na kami rito. Yun ang inaantay ko, nung nagpaalam sila. Nagawa pa nga ako ng reaction nun na maganda yung kung aalis sila, basta magpaalam, gawa sila ng YouTube channel. Pero hindi naman pala nangyari. So bigla na lang, nakita ko yung channel nila nung nag-comment doon si yung isang co-reactor ko, si Taong Gala. Kaya ko sila nakita. So yun, hindi sila na talaga nagpaalam. So walang alam to si Mr. and Mrs. Ka-Business na mayroon na nga silang YouTube channel. At isa pa, ito lang ang napanood ko din kasi dumaan na nga ito dito sa aking wall sa YouTube channel ko. Sa anong tawag dito? Yung mga next na yan. So, doon nakita ko sila na lumipat sila ng tirahan. Di ba? Yung inuupahan nila malapit lang. Walking distance lang from the house nila, ka-business, hanggang doon sa nilipatan nila. Kasi nga, nag-video rin yun sila ka-business na naglakad sila papunta doon bago lumipat sila Kabayan Renji. So, ito na nga, lumipat na nga sila. So, hindi rin sila nagpaalam na aalis na sila doon. Diba? Ano yun? Nasaan yung nasaan yung paggalang, nasaan yung respeto sa ka-business family na pwede naman silang sumaglit na aalis na sila, lilipat na. Iba yung mga ganun lang na simpleng moves na magpapakita ng respeto sa mga taong nakatulong sa'yo. Wala wala talaga. Kasi nga, nung tinapos ko yung video nila, doon pa nag-message, nag-thank you. Maganda yung sinabi nila sa ka-business, nag-thank you, ganun. Pero mas maganda sana kung personal nila, face-to-face na sabi yun. Hindi yung sa online. Diba? Kasi pamilya naman ang turing nila kapat ate kuya naman Pero iba kakaiba parang nandun pa rin tayo sa point na ginagamit nila sila ka-business. Ginamit na naman sila ka-business. Parang ganun lang nangyayari kasi. Diba? Kasi itong mga co-reactors ko, yan sila anime, sila Taong Gala. Nagulat din sila Tingnan nyo yung mga reaction nila. Nandun din sila sa punto na walang respeto. So, sila Kabayan Renji, sila Kabayan LB. Bakit hindi man lang hindi alam ni Pinuno yung paggagawa nila ng YouTube channel? Diba? Kasi kung may alam talaga, walang mga reaction na ganun. Diba? So, ang hirap talaga magtiwala sa mga tao ngayon, no? Kung sino pa yung tinulungan mo.
Sila pa yung ano eh. Alam niyo yung point na kaya nga nagka-bash-bash dito sila Pinuno dahil kay Kabayan Renji eh. Tapos ngayon, ayan na naman. Pero ano lang ako dito, kumbaga sa side ko, nakakaawa lang na ito sila ka-business ba, yung mabilis silang magtiwala sa tao. Hindi sila nagdadalawang isip. Tapos sa huli, para na silang tinuklaw. Diba? Yun ang nangyari kasi ngayon eh. Yun ang nangyari. Ano pa naman to? Edukada pa naman to si Kabayan LB ba? So ano kaya, ba't kaya ganun? Hindi man lang siya ito, napansin ko, siguro ginawa nila yung channel na kapangalan kay Kabayan LB. Hindi kay Kabayan Renji. Pinag-isipan nilang mabuti yan. Kasi nga, kumbaga, kung kay Kabayan Renji nakapangalan, direkta yung tawag dito, direkta talagang negatibo, magiging impact. Kasi nga, hindi, galing siya kay ka-business. Pero ito si Kabayan LB, baka iniisip niya na okay lang na ipangalan sa kanya kasi nga, kumbaga sabit lang naman siya doon dahil Kabayan Renji. Pero hindi eh, nandoon na siya eh, dikit na kasi siya eh. Tinuring na siyang member ng ka-business family, di ba? So, kayo mga kababayan, ka-business ka-papi kalinga, paano yung magiging opinion nyo rito na naggawa sila ng sariling ng YouTube channel without any knowledge ng ka-business official, ng ka-business family? Ano sa tingin ninyo? Tama ba yun? Na yung mga taong yun ay nakatulong sa kanila tapos hindi na-inform. Hindi sila na-inform na magbablog na maggagawa na ng ganito. Tsaka yung paglipat nila, hindi rin na-inform sila Mr. and Mrs. Ka-business na lilipat na pala sila. Oo, hindi naman yung pa-importante pero yung ano ba naman yung yun lang, yung respeto talaga importante yun eh. Diba? So, naghakot na sila ng gamit. Nag-rent pa ng Lalamove. Kung nagpaalam sana sila sa ka-business, edi sana di na sila gagastos. Ihahatid pa sila ng sasakyan eh. Sila Lito nga at saka si Vera na ang layo-layo ng Tarlac hinatid nila Mr. and Mrs. Ka-business saka ng mga kagwangs. Sila pa kaya na nandiyan lang sa Maynila, hindi magmalasakit sila ka-business. So, parang na rin, sila na sila Kabayan Renji, sila yung gumagawa ng paraan na matawag dito, keep apart na sila sa family ka-business pero ginagamit pa rin nila. Ginagamit nila sa totoo lang. Yun ang yun ang nakikita natin eh. Yun ang moves nila eh. So hindi pala talaga maganda yung hindi ka hingi ng permiso, walang abiso. Importante pa rin talaga yung respeto. Diba? So, katulad niyan, sana mag-grow nga yung YouTube channel nila. Patuloy naman eh. Ang bilis ng umusbong eh. Kaya lang, mahirap yung tumataas ka nga, may hindi magandang nasasabi yung mga tao sa'yo. Yung iba hindi nila alam eh. Yung mga nagko-comment doon, hindi nila alam na walang alam ang ka-business family about doon sa YouTube channel. So, tingnan na lang natin, yung mga subscribers ni Pinuno. May napanood ba kayo na nabanggit si Pinuno regarding doon sa YouTube channel nila? Kasi ako wala eh. So, isa yung patunay na wala talagang kaalam-alam ang pamilya sa mga nangyayari. Pero, binabanggit sila nila Kabayan LB. Binanggit sila nung naglipat eh. Nagpasalamat. Kaplastikan yung pasalamat na yon kasi nga hindi kayo nagpaalam ng personal. Hindi kayo pumunta doon sa bahay nila ka-business bago kayo umalis. Syempre alangan naman o sabihin natin nagmamadali kayo, maglilipat na. Bakit beforehand? Dapat pumunta na muna kayo, sumaglit muna kayo. Diba? Syempre hindi naman kayo nagplano ng ura-urada. Yung plano nyo ngayon, alis na kaagad ngayon. Hindi naman, siguro meron pa naman kayong time nun na sumaglit muna tayo kila Mr. and Mrs. Ka-business, kila kuya, kila ate para maalaman nila na hindi na tayo dito titira. So, hindi nila ipinaalam, nalilipat na sila. Diba? Yun ang pagkakaano ko. Pagkakaunawa ko dun sa mga ginawa nila.
So, paano na yan ngayon? Paano na yung Paano na yung pag-aaral ni Alex? Di ba scholar siya ng ka-business? Lalapit pa ba kayo, Kabayan LB, Kabayan Renji, kila Mr. and Mrs. ka-business about sa pag-aaral ni Alex? Hindi kayo nakakahiya yun. Pati yung isa pang anak ni Kabayan Renji doon sa probinsya na sinabi nga ni Mr. ka-business kasama din sa scholar. Hindi ba nakakahiya yun na malapit na enrollment, next, bilis lang ng buwan, mag-enroll na si Alex. Umpisa na nga yung second semester eh. So next year, saka lang kayo pupunta doon kila ate kuya. Ito kuya yung siguro magganong kayo. Ito ate kuya yung babayaran ni Alex sa school. Tapos nung umalis kayo doon sa tinirahan ninyo, na malapit sa kanila, at nagawa kayo ng YouTube channel, wala man lang kayong abiso, permiso. So, tingnan natin yan kung kaya nyo pa bang kapalan ng mukha ninyo na humarap doon sa ka-business official regarding sa pag-aaral ni Alex. Kasi kung ako, ginawa ko yung ganyan, na tinulungan ako ni ka-business, ng pamilya, nandun kami, kung ako yung nasa lugar ninyo, na umalis ako nang walang paalam, naggawa ko ng YouTube channel nang walang paalam sa kanila, tapos ngayon darating na yung pasukan ng anak ko. Parang, ang kapal talaga ng mukha ko nung kung pupunta pa ako doon kila ka-business na ito yung tuition fee ng anak ko. Kasi nangako ka na scholar mo yung anak ko. Pero kung tutuusin yung respeto nyo sa kanila, wala na. Wala. Winala ninyo. Isa rin pala kayong manggagamit kung baga ganun. Malinaw yan na ginamit na naman ang ka-business family sa sarili ninyong benefits ba, yung ganun. Hindi maiwasang mag-isip ng ganito Kaya malamang sa malamang plano nyo na talaga to O sige, baka plano nyo na talaga na ganun na pumunta doon si Kabayan Renji. Tapos ganyan yung mga nangyari ngayon. Plano nyo kaya, Kabayan LB, Kabayan Renji? Ginamit nyo lang ba yung ka-business family? Yung kaya yun, Kabayan Renji, minsan madalas kang nakatingala So nag-iisip ka, paano kaya mamadaliin na maalis kayo rito, Parang siguro ganun. Lagi kang nakatingala noon Excuse me. Ay naku buhay. Sana po maging lesson to sa ating lahat. Sa ating lahat, kasi hindi natin hawak ang panahon, pagkakataon, oras, na darating talaga na mangangailangan tayo ng tulong. So mga kababayan, ka-business, kapapi at kalingap, once na nandun na tayo sa point na lugmok at mayroong taong nagtayo sa atin, tumulong sa atin. Ngayon nakarecover na, naayos na yung mga problema, hanggang sana i-settle down na, walang problema. So, magdi-decide na ng ganyan, katulad ng ginawa nila Kabayan Renji. Please lang, huwag natin kalilimutan talaga na pahalagahan yung tulong na ginawa ng tao sa'yo. Yung kahit respeto lang, hindi mo kailangan ibalik yung mga material na bagay, yung pera o ano man na itulong. Yung sa puso mo na lang na, huwag mo silang tatalikuran sa puso mo na ganun-ganun na lang. Nandun pa rin yung basta yung respeto na ipaalam mo kung ano man ang gagawin ninyo. Kasi nga itinuring mo ng pamilya. Ikaw ba, kung turing mo sa tao, pamilya, kapatid o ano man, may gusto kang gawin na alam mong itong gagawin mo, may kinalaman din sa kanila na sila yung nakatulong sa'yo. Tatalikuran mo na lang ba? Uurada ka na lang bang papasok sa gusto mong gawin na hindi mo sila kahit malang pitikin na gagawin ko to? Hindi naman sila magpipigil Hindi kayo pipigilan ng ka-business na gawin ito, na gawin yan. Ang mahalaga doon is alam nila kung ano yung gagawin ninyo para hindi natin alam din na pwede silang tumulong sa inyo kung ano yung kaya nilang gawin. Para siguro baka inisip ninyo na kaya nyo nang tumayo na wala yung ka-business. Pero huwag nyo sanang kalilimutan na doon kayo nag-umpisa, na sila ang naging daan para makilala kayo.
Kasi hindi naman namin kayo kilala eh. Di ba? Kaya buhay talaga ng mga tao ngayon. Gamitan na lang. Ang hirap ng ganun. Sabay ganun na paano ako eh. Parang butiki lang. So, hanggang dito na muna aking gagawing reaction. Parang sabihin na natin, hindi maganda sa akin yung nangyari dahil nga na-bypass, nawalan sila ng respeto, yung ka-business, biktima na naman ng panggagamit, malasakit nila, plinastic lang para sila, yung parang mga ganun. Di ba? Mahirap na. O sige, mga kababayan, ka-business, ka-puppet, kalingap, yun po yung aking sariling reaction, sariling opinion lamang. At kung meron kayong mga sarili ninyong din komento, okay lang po ilapag nyo dito para mapag-usapan po natin. So, laban lang po tayo sa buhay. Tandaan lang ho natin na kung ano man yung ating itinanim, yun din po ang ating aanihin, gas-gas na yan na kasabihan. So, magtanim tayo ng maganda para umani tayo ng maganda. At alam na natin yung karma, di ba? Alam natin yan. Kasi mayroong good karma, mayroong bad karma. So, nasa sa atin na yun kung ano ang pipiliin nyo doon. Pero para sa akin, doon ako sa maliwanag, sa kabutihan talaga. Doon ako sa good karma. Kaya itong aking reaction ngayon, para lang to maliwanagan din. Kasi mahirap yung hindi ko masasabi yung aking sariling opinion eh. Meron din akong sariling opinion. So, kung ano man po yung opinion ninyo, irespeto ko rin at irespeto nyo rin po ang aking opinion. So, lahat po ng aking mga sinabi ngayon, ang kabuuan ng video na to, ay mapapanood nyo po doon sa mga ina-upload ni Ka-Business Official. So, doon po ako nagre-react sa kanila. At good luck sa ating lahat. Maraming salamat. Thank you, Lord. Araw ng Friday ngayon. At ito, tapos ko na rin akong paggawa ng reaction. Gabayan po tayo ni Lord at sa Kanya po lahat ng papuri at pasasalamat. Mag-iingat po tayong lahat. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Densyak TV. Densyak TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga ka-business naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Densyak TV ay solid ka business po yan na nasa abroad at sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.